Magandang araw sa iyo, kakambing. Isa ka ba sa natatakot mag-down payment o magbigay ng down sa iyong mga binibiling kambing o sa kahit anong bagay? Ngayon, nagtataka yung marami bakit yung ibang seller ay humihingi ng down payment kapag nagpapa-reserve ng mga kambing sa kanila ang kanilang mga buyers. Okay, so sa video ito, sana may paliwanag ko sa point of view ng isang seller kung bakit kailangan ng down payment sa bilihan ng kambing. Okay? So makinig at intindihin po para malaman nyo din yung side ng mga sellers kung bakit sila humihingi nito. Okay? So ito naman ay sa point of view ko lang at hindi ko pa naman siya ginagawa dahil hindi pa ako nagpapa-down, pero pagka ako ay dumating na sa punto na dumadami na lalo ang binibentang kambing, ay baka gawin ko na rin ito. Kaya samahan nyo ako sa video ito at ipapaliwanag ko sa inyo sa point of view ng isang seller. Sa panahon kasi ng pagbebentahan ngayon ng mga kambing o na iba pa mang hayop, syempre dumadaan na sa online. Ayan, at madali nang makita ng mga buyers yung iyong mga produkto o yung iyong mga alaga. Syempre, madaling mag-comment, madaling mag-message at madaling sabihin na bibili ako at pagpapa-reserve. Okay? So pwede bang magpa-reserve at sa ganitong date ay dadaanan ko, sa ganitong date ay bibilhin ko sa iyo at babayaran kita sa kambing. Kaya naman kung ikaw ay isang seller o nagbebenta ka ng kambing, ang tunog nun sa tenga mo ay kaching kaching, o di ba, pera na yun kagad. Dahil syempre tuwan-tuwa ka dahil makakabenta ka ng iyong mga alaga. Pero yun nga, dumating yung date o yung petsa na pinag-usapan nyo ng buyer, at ayun nga, bigla kanyang minessage na boss, hindi ko muna kukunin yung kambing, pasensya na. O boss, hindi ako pinayagan na bilhin ang kambing ng aking misis. O, di ba? At iba pa mang dahilan na maaaring magresulta na hindi siya bumili sa iyo ng kambing. So kung ang span ng oras na to, ang panahon na to ay isa lamang o mga 2 linggo, siguro medyo okay lang dahil maliit naman o maigsi yung panahon na yon. So 1, 2 linggo ayos lang siguro. Pero paano kung yung nagpa-reserve sa'yo ay 3 months, 'di ba? 3 months bago niya kunin. So doon tayo magkakaroon ng problema sa ating syempre bilang seller. Bakit? Kasi yung 3 months na yon ay pwede mo na siyang may alok sa iba. Yung pwede mo siyang i-open sa market, 'di ba? Pero kung ini-reserve mo yon sa isang tao, tapos syempre nakatenga yung kambing na yon, pwede mo sana siyang mapera kung naka-open siya sa market dahil maraming potential buyer, 'di ba? So parang sa mall o sa mga retail store, 'di ba, naka-display yung iyong alaga. So ibig sabihin, kung sino yung mauna ay sila ang bibili. Ngayon, kapag ini-reserve mo yan ng walang down payment, ay nandun yung tulog yung iyong produkto. At pag dumating nga yung panahon na katulad nun, hindi kinuha, talo ka bilang isang seller. So sa part na yun, pinaintindi ko sa ating mga viewers yung saloobin ng mga sellers na naiipit sa ganitong klase ng kalakaran. Ibig sabihin yung mga nagpapareserve tapos hindi nakukuha, okay lang sana kung medyo maikli yung panahon. Pero pag napakahaba ng panahon, alam nyo na kung kayo man yung nasa ganong kalagayan, syempre kayo ay madidismaya talaga. Paano naman kaming mga buyers? Sabi nga nila, paano kami mga buyers? Paano kami makakasigurado kung ang ida-down namin ay nasa yung safe na mga kamay o katiwa-tiwala? Syempre napakadali lang po niyan, talagang bibisitahin nyo yung farm. Kung kayo ay seryosong mamimili ng kambing at talagang gusto nyo makita yung quality ng binibili nyo, lalo na at mga breeders, ay pupuntahan nyo yung farm upang kilatisin. Yan. Karamihan dyan, kung talaga seryoso sa kanilang negosyo na itatayo na pagkakambing, ay isinasama pa nila ang kanilang mga veterinaryo upang kilatisin ang mga alaga. Or nagsasama sila ng mga may experience na sa pag-aalaga ng kambing. Dati mga kakambing, ginawa ko yon nung ako ay bumili sa SG Demo Farm. Ayan, shoutout po sa inyo, SG Demo Farm. Nagpunta ako sa kanila talaga, nagsadya ako mismo doon sa kanilang farm at yung pagbili ko ng kambing sa kanila, nag-down muna ako doon sa barakong napili ko at merong akong pinirmahan namin na ginawa ko na kasunduan
na ako ay nag-down sa kanila ng ganitong halaga at ang susunod na bayad ay ibibigay ko na lamang kapag kukunin ko na ang kambing. So nagkaroon kami ng pirmahan doon. Ayan, ikinover ko pa siya sa dati kong vlog. Yan, matagal na yan. Pwede nyo i-view dito. At ayun nga, nung time na yon nagka problema at nagkasakit yung kukunin kong kambing. Ngayon, nandun pa rin yung akin down. Ang ginawa ko, pinalitan ko na lang yung kukunin ko na kambing. So nagkasundo pa rin kami doon. Ang importante, safe yung pera ko, may permahan kami at smooth yung naging transaction namin. Kaya yun mga kakambing, ang mga sellers naman ay nagpapa down payment lamang syempre para syempre baka sigurado sa kanilang mga benta at syempre yung hindi sila malagay sa alangan. May mga sistema na pagka hindi kinuha ang kambing ay nakalagay sa kontrata, 'di ba? May kontrata yung iba na pinipirmahan kapag nag-down. Kung saan ang makukuha na lang nila ay kalahati ng halaga. Ayan. So bakit naman yung iba nagtatanong bakit hindi yung buong halaga ng dinown yung nakukuha. Syempre, yung iba doon ang sistema nila ay kaya kalahati lang yung ibinabalik ay para doon sa abala na araw na inalagaan yung kambing at inaantay ka na kukunin mo. Tapos pag hindi mo kinuha, syempre, yung kalahati ng bayad na yun ay para sa abala. O depende yan sa usapan. Kung 50%, 30%, bahala kayo. So kaya bago mo pipirmahan yung kontrata na pinagkakasunduan nyo ng seller at buyer, babasahin nyo munang maigi. At kung may questions ay pag-usapan nyo o lilinawin yung maigi ng inyong seller at buyer. So ganito talaga sa mundo, sa industriya ng ating pagkakambing, syempre mas madaling mamili pag ikaw ay may pera, 'di ba? So kailangan talaga ipag-ipunan mo. Kung gusto mo yung kambing at ayaw mo mag-down, mangutang ka muna ng pambili. Yan, syempre, ganun talaga ang takbo ng ating mundo. Hindi lahat ay meron down payment, pero naman lahat ay syempre may pera para pambili. Kaya nga pag ganito, magplano ka ng mabuti at pag-isipan mo bago ka magnegosyo, nasa ganun hindi ka magkakaroon ng aberya in the future. So kanya-kanyang plano lang yan, di ba? At yun, sana kahit papano nakatulong sa inyo itong mga shinare ko na tips dito. At syempre, pag-isipan nyo mabuti ang inyong papasukin negosyo, lalo at pagkakambing, hindi ang ganun kadali. So kung gusto niyo ng mga tips, manood lang kayo sa aking mga vlogs, di ba? Meron dyan mga tips and tricks sa pagkakambing. At syempre, huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel na Teacher Farmer Ali at Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Okay, sana nakatulong sa inyo to at isang magandang araw muli sa inyo at salamat sa inyo tiwala at suporta.